Good day, Prof. Good day, everyone. Today, we will be discussing another interesting topic in Filipino personality entitled Building Self-Awareness in Interpersonal and Intrapersonal Relationship. So, we are the presenters for today. I'm Jasmine Satore together with my partner, Miss Jen Rogano. Ang interpersonal at intrapersonal ay dalawang konsepto sa larangan ng komunikasyon at pag-uugali ng isang tao. Ang mga ito ay naglalarawan sa mga uri ng ugnayan at proseso ng pag-iisip na nangyayari sa loob at labas ng isang individual. Unahin na natin ang interpersonal relationship. So, ang interpersonal, from the word inter, means between. No? Sa Tagalog, ang ibig sabihin ay sa pagitan ng. So, ang interpersonal relationship ay nangyayari sa pagitan ng dalawa o mas maraming tao o grupo ng mga tao. Ito ay tumutukoy sa isang strong association amongst individuals na mayroong pagkakatulad na adhikain at mga interes sa buhay. So, sinasabi na simula daw nung pinanganak tayo, without knowing, nag-uumpisa na tayong magkaroon or bumuo ng tinatawag nating interpersonal relationship kung saan nagkakaroon na tayo ng mga connections, interactions, and bonding sa iba't ibang mga tao na as we grow older. There are different types of interpersonal relationships, and some examples of those are family relationship, friends, acquaintanceships, and romantic relationships. So, sino-sino ba sila and ano-ano ba yung mga pagkakaiba nila? First is family relationship. So, it is the most important among other interpersonal relationships. Ito ang unang uri ng interpersonal na relasyon na nabuo natin sa ating buhay. Ipinanganak tayo sa isang pamilya at lumaki tayong kasama sila. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang level of closeness and connection sa loob ng ating relasyon sa ating pamilya. Kaila nanay, kaila tatay, sa ating mga kapatid at maging sa ating mga extended family members, Second is friends, There are instances na sometimes yung mga kaibigan natin, sila yung mas nakapagbibigay sa atin ng greater sense of connection and support compare sa ating family, Sila kasi yung often form of the most reliable among the interpersonal relationship. So, bukod sa ating family, yung ating mga friends ang madalas nating lapitan kapag kailangan natin ng mga taong makikinig sa atin, Sila din yung isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan natin. Sila din yung mas madalas nating makasama. Third is romantic relationship. So, a healthy interpersonal relationship with a romantic person is based on deep bonding, passion, trust, respect, and admiration, Isa din to sa pinakamahalagang form ng interpersonal relationship, Having a romantic partner that we share the rest of our lives, It is the most intimate ones. May malaking ambag din yung ating mga partners sa ating buhay, Mentally, physically, and emotionally. Last is acquaintanceship, Sila yung mga taong kilala natin casually pero hindi natin gaano ka-close like sa ating mga friends. Sila yung ating mga co-workers, colleagues, social media friends, and etc. So, kasama din sila sa ating mga interpersonal relationships dahil mahalaga din sila sa pagbibuild ng ating health behaviors, bilang isang individual. Next, why interpersonal relationship is important, So, according to research, when you have a strong interpersonal relationship, mas magiging motivated ka daw to engage in behavioral that are good for your health, Yung mga taong nagpa-participate in different social relationship are more likely to eat a healthy diet, Mas ginaganahan daw mag-exercise regularly and iwasan yung mga masasamang gawain like smoking and drinking. Research also found that interpersonal relationships can have a number of important benefits for both physical and psychological health, Some of these includes, first is combating loneliness, Makatutulong ang pagkakaroon ng interpersonal relationship sa isang individual upang malabanan ang loneliness. Sa pamamagitan ng pakikipag-interact and engage natin sa ibang tao, hindi tayo makakaramdam ng loneliness, The more na may connections tayo with other people, the more chance na hindi tayo magkikrib sa atensyon ng pagkakaroon ng human contact. Next is increased resilience to stress. So, according to research, mas mabilis daw tayong makaka-recover sa ating mga problema at mga pinagdadaanan sa buhay kapag mayroon tayong mga interpersonal relationships, Kasi may mga tao tayong napaglalabasan ng ating mga sama ng loob, mga hinanaing sa buhay, mas marami tayong support na matatanggap kaya hindi tayo ganun magiging stress. Kasi may mga taong andyan para sumuporta at tumulong sa atin.
Next is decreasing the risk of depression and suicide, no? Having an interpersonal relationship can help us to avoid having suicidal thoughts, no? Para sa akin, mas mapifeel kasi natin yung halaga ng buhay natin kapag alam nating maraming tao yung nandyan para sumuporta at magmahal sa atin, no? Mga taong handang magbigay ng payo at makinig sa mga pinagdadaanan natin. Importante kasi talaga kapag may mga nalalabasan tayo ng mga problema natin, hindi natin kinikimkim, no? Maging surrounded tayo ng mga positive people para puro positive lang din yung mindset na meron tayo. Next is having interpersonal relationship can help us for improving longevity. So sinasabi ko nga kanina na according to research, kapag meron tayong mga interpersonal relationship, mas magiging motivated tayo to take care of ourselves, no? To eat health foods, mas gaganahan tayong mag-exercise regularly, and mas makakaiwas tayo sa mga masasamang gawain na pwedeng makapagpaiksi sa ating buhay. Next, what are the theories of interpersonal relationships? No? So here are some of the theories that are connected to interpersonal relationship. First is Uncertainty Reductions Theory or the URT na prinompose ni Charles R. Berger and Richard J. Calabrese. So this theory was created in 1975. Ito ay naglalayong maunawaan kung paano nagpa-function ang isang communication sa pagitan ng mga tao. Through multiple studies and research, na-discover ni Berger at Calabrese na ang uncertainty or kawalan ng katiyakan ay nahahati sa pagitan ng cognitive at behavioral, no? At ng iba't ibang stages of initial interaction. Uncertainty is a constant presence in our lives, no? Especially kapag nakikipag-interact tayo with new people and cultures. Hindi natin alam minsan kung paano natin sisimulan yung conversation sa isang tao. So dito sa theory ni Berger at Calabrese, sinasabi na para daw mapawi yung uncertainty na meron tayo, every time na may mga bagong tao tayo nakikilala, na-observe nila na ang ginagawa ng mga tao is madalas daw na naghahanap ng paraan upang makakuha ng information tungkol sa iba, depende sa sitwasyon. Dahil doon, nakabuo si Berger at Calabrese ng 3 communication strategies na nakakategorize sa iba't ibang approaches kung paano nakakakuha ng impormasyon sa ibang tao. So first is the passive approach, second is active approach, and then third is the interactive approach. So gamitin natin sila sa isang halimbawa. So for example, first day of class ni Jay at papasok na siya sa school. May mga schedule na rin siya na susundin. Ang first class niya is nasa isang malaking lecture hall. Pagpasok ni Jay, nakita niya na may mga iilang mga estudyante na ang nakaupo at marami pang mga bakanting upuan. Ngayon, hindi siya sure kung saan siya dapat umupo. So the first strategy, the passive approach, involves observation. So tinignan ni Jay kung saan nakaupo ang ibang mga estudyante. Ang iba ay nasa bandang unahan habang ang iba naman ay nakaupo sa bandang likuran. So the passive strategy doesn't offer any definite answer, leaving Jay still uncertain. Next, nag-decide si Jay na i-adopt ang active strategy by engaging to his peers. So lumapit si Jay sa isang estudyante at nagtanong siya tungkol sa seating preferences. Unfortunately, hindi din alam na napagtanungan ni Jay dahil new student lang din siya. So the active strategy has not brought Jay closer to the solution. So Jay decided to use the third and final strategy, which is the interactive approach. Ang ginawa ni Jay, lumapit siya sa isang professor at tinanong niya kung may seating arrangement ba na dapat sundin or it's his choice kung saan niya gustong umupo. The professor informed Jay that the seating is entirely flexible and pwede siyang mamili kung saan niya gustong umupo. In this scenario, the interactive strategy proves invaluable in reducing Jay's uncertainty and guiding him towards the correct action. So Berger and Calabrese uncertainty reductions theory remind us that communication is hindi lang about connecting with other people, no? It's a potential tool for navigating the intricate maze of culture uncertainty. Next is the attachment theory na pinopose noong 1969 by John Bowlby, a British prominent child psychiatrist in the field of developmental psychology. So ayon sa attachment theory, ang maayos na emotional at physical na pakikipag-ugnayan natin sa ating mga tagapangalaga noong tayong mga bata ay mahalaga sa ating parte ng ating buhay, no? At patuloy na pag-unlad. So kapag ito'y matibay at matiwasay, mas ligtas ang pakiramdam natin na makapag-explore sa mundo.
mundo. Kung ang foundation naman ay marupok, ito'y maaaring magdulot ng maraming agam-agam sa buhay natin na tila ba natatakot tayong harapin ang mga hamon sa mundo. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malayang kamalayan sa apat na uri ng attachment. Ang mga taong securely attached ay sinasabing mas nagtitiwala, mas madaling makihalubilo sa iba at kalaunay mas nagiging matagumpay. No? Sa kabilang banda, ang mga insecurely attached ay nahihirapang magtiwala sa ibang tao at mas mababa ang social skills at karaniwang nagkakaroon ng mga problema sa kanilang mga relasyon. No? May isang uri ng secure attachment at tatlong uri ng insecure attachment, ang anxious ambivalent, anxious avoidant at anxious disorganized. Upang mas maunawaan natin yung attachment theory, alamin natin ang kwento ng pamilya ni na Mr. and Mrs. Smith na may 4 na anak, sina Luca, Anne, Joe at Amy. Ang mga Smith ay huwarang mga magulang sa kanilang mga anak. Mapagmahal, mapag-alaga, malugod at sinisigurado na palaging may oras sa kanilang mga anak. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon na malubhang sakit si Mr. Smith na kanyang ikinamatay. Sa isang iglap ay nagbago ang pamumuhay ng pamilyang Smith. Napilitang itaguyod ni Mrs. Smith ang kanyang 4 na anak ng mag-isa. Ang 6 na taong panganay na si Luca ay halos buo na ang kanyang sariling pagkakakinlanlan kaya hindi siya gaanong naapektuhan sa pagkawala ng kanyang ama. Sigurado pa rin kasi siya na nariyan lang ang kanyang ina na itinuturing niyang ligtas na kanlungan. Lumaki si Luca na may securely attached. Madali sa kanyang magtiwala at positibo ang kanyang pananaw sa buhay at sa kanyang sarili. Ang pangalawang anak naman na si Anne ay 3 gulang pa lamang na medyo nahihirapang mag-adjust dahil nabawasan ang atensyon na nakukuha sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina, na karaniwang abala sa paghahanap buhay. Dahil dito, si Anne ay naging mas clingy at madalas nag-aalboroto para lang makakuha ng atensyon. Tsaka lang siya titigil kapag kinalma na siya ng kanyang ina. Ngunit tila ba may hindi siya maipaliwanag na kakulangan na pakiramdam sa kanyang pagdalaga. Si Anne ay namaking moody at karaniwang mahirap espelengin. Ang kanyang pananaw din ay naging hindi gaanong positibo. Si Anne ay mayroong anxious ambivalent na attachment style. Dahil kinakailangan magbanat ng buto ni Mrs. Smith, inihabilin muna niya ang kanyang 2 taong gulang na anak na si Joe sa kanyang kapatid na mapagmahal din naman kaso nga lang ay lubhang strikto. Sa tuwing umiiyak o masyadong maingay si Joe, madalas siyang napapagalitan ng kanyang tiyuhin. Dahil dito nangibabaw ang takot ni Joe at natutunan niya na para iwasan ito, pipiliin na lang niyang ikubli ang kanyang mga nararamdaman. Nadala niya ito hanggang sa kanyang pagtanda, kaya naman siya ay nag-aalangan na pumasok sa isang relasyon. Ang kanyang pananaw din sa sarili ay naging negatibo. Ang uri ng kanyang attachment ay anxious avoidant. Ang bunsong anak naman ng pamilyang Smith na si Amy ay 1 taong gulang pa lamang na mamatay ang kanyang ama. Kaya napilitan ang kanyang ina na ipaalaga muna siya sa isang nursery. Sa kasamaang palad, ang mga tauhan doon ay hindi nasanay ng maayos. Karaniwang pagod, maikli ang pasensya at umaabot sa punto na napapalo nila ang bata. Dahil sa kalanansang ito, si Amy ay lumaking walang tiwala at pagmamahal sa mga nag-aalaga sa kanya. Dahil hindi na resolba ang kanyang takot, ay pinili niyang umiwas na makihalubilo sa iba. Pakiramdam niya kasi hindi siya karapat-dapat ng pagmamahal na galing sa ibang tao. Ang kanyang pananaw sa sarili ay lubhang negatibo. Ang uri ng kanyang attachment ay anxious disorganized. Papatunay ang kwento ng pamilya ni Mr. and Mrs. Smith na ang attachment ay nabubuo sa ating pagkabata. Mga panahon na hindi pa tayo gaanong sanay sa napakaraming emosyon na nagdudulot ng matitinding stress. Kung madalas itong mangyari, ito ay maituturing na toxic stress at ito ay maaaring makapinsala sa pag-unlad ng kaisipan ng isang bata. Malaki talaga ang epekto ng mga taong tagapangalaga sa isang bata na nakakaapekto sa kanyang pagtanda. Sabi nila Erwin Altman and Dalmas Taylor, sila yung 2 proponent, no? Sila yung mga nakapag-develop ng theory na to noong 1973. So pareho silang psychologists. Sabi nila ang relationship daw ay nagsisimula at nagde-develop sa pagitan ng self-disclosure. So ano nga ba yung self-disclosure? So ito yung pagsasabi ng mga impormasyon o detalye tungkol sa sarili natin sa mga kausap natin. For example, magkaibigan tayo. Sinasabi sa theory na ito na lalalim at lalalim daw yung ating relationship kung magdi-disclose tayo o magbibigay tayo ng mga details or information tungkol sa sarili natin. So para mas madali nating maintindihan yung mga proponents ng social penetration theory, sina Altman and Taylor ay gumamit ng metaphor na kung saan hinambing nila ang theory na ito sa onion or sibuyas.
Tulad daw ng pagbabalot ng onion na may mga layers, sinasabing may mga layers din daw yung mga relasyon, no? Mula sa outer layer hanggang sa lumalim ng lumalim ang ating mga relasyon. So, ano itong mga layers or level of relationship na meron tayo sa theory na ito? No? Simulan natin sa pinakalabas na layer o yung kung tawagin ay outer layer. Tinatawag natin itong orientation stage. Sinasabi na nasa first layer pa lang ang inyong relationship kung ang pinag-uusapan nyo pa lang ay yung mga likes and dislikes nyo, yung mga gusto at ayaw nyo. So, ito yung mga information na tungkol sa'yo na alam naman ng mga nakararami. For example, yung mga style ng pananamit na gusto mo, mga paborito mong pagkain, mga brands ng mga clothes na gusto mo, and etc. Basta yung mga impormasyon tungkol sa'yo na mabababaw lang. Next, kapag nagsimula na kayong mag-share ng inyong mga political views, for example, sinabi mo na ayaw mo sa death penalty or agree ka sa mga pagkakaroon ng liberalism or liberal party sa Pilipinas, o kaya naman nag-share ka na about sa mga favorite basketball team mo or sa ibang mga sports, nasa second layer na kayo, or kung tawagin ay exploratory affective stage. Now, kapag naman nasa third layer na kayo or kung tawagin is affective stage, ito na yung kapag pinag-uusapan nyo na yung mga personal and private matters. For example, pinag-uusapan nyo na magkakaibigan yung sex life. No, ito yung point na kaya nang i-criticize yung isa't isa or sabihan na ang pangit mong manamit, di bagay sa'yo to, and so on and so forth. So, pag gano'n, nasa third stage na kayo. Next is fourth stage, no? Dito na yung sinasabi nating stable stage. Ito yung stage na sobrang open and comfortable nyo na sa isa't isa. Hindi na kayo nahihiya mag-share ng mga problema nyo sa buhay. Kumbaga, sobrang taas na ng self-disclosure na nagaganap sa inyong dalawa, no? Sinasabi mong maghihiwalay na yung favorite love team nyo nung high school, yung mga mag-aasawa, dito sila sa stage na to, no? Sa stable stage. Pero ang lahat ay may hangganan din sa relationship, no? Dumadating sa point na wala na tayong gana, may mag-disclose ng mga informations, yung tipong hindi na tayo nagtitiwala sa kanila, no? So, mananahimik na lang tayo. So, ito naman yung tinatawag nating depenetration stage, no? Dito, kumbaga sa magrelasyon, dumadating tayo sa point na feeling nyo hindi na kayo mag-grow together, no? Hindi na kayo match ng mga gusto sa buhay. So, dito yung mga stage na yon, no? So, as a reminder lang, kapag papasok tayo sa isang relationships, no, huwag tayong magmamadali. Kasi it takes time para maka-move on tayo sa next level. I-enjoy lang natin yung bawat level ng pagdadaanan natin, no, para mas tumibay yung relasyon na mabubuo, no. Mag-antay lang tayo sa perfect time ni Lord. Sabi nga, in God's perfect time. Ayan, so ilan lang yan sa mga theories na nakapaloob dito sa interpersonal relationship, no? Now, talakayin naman natin yung regard sa intrapersonal relationship na i-discuss ng aking partner na si Miss Rogano. So, alamin nga natin, no, kung ano nga ba ang intrapersonal relationship. Intrapersonal relationship is a communication with oneself or self to self. How will you know yourself? And it is an internal dialogue that occurs within a person's mind. So, in a simple word, intrapersonal is a communication with yourself, like how to deal yourself or how to handle your own emotions. And if the interpersonal is a relationship with others, ang intrapersonal naman ay relationship with yourself. Hindi lang po person to person ang relationship or communication, pwede rin po between yourself. And intrapersonal is about to handling your thoughts, assessment, and your feelings. So, alamin po natin kung ano yung mga types ng intrapersonal relationship. So, una na po dyan is self-talk. So, ano yung nga ba yung self-talk? So, self-talk is the internal dialogue that occurs within an individual's mind, and it is a continuous process of thoughts that helps individuals evaluate themselves and their experiences. So, positive self-talk is it helps individuals maintain a positive attitude towards life, and while negative self-talk can lead to stress and anxiety. So, ano nga ba yung self-talk? So, self-talk is something you do naturally throughout your waking hours. So, for example na po niyan is a positive self-talk na you tell yourself na you are enough, or a simple motivation to yourself. So, next is self-reflection. So, self-reflection is the process of examining one's thoughts, feelings, and behavior. It involves introspection and critical thinking, which help individuals gain insight into their inner selves. Self-reflection is an essential aspect of personal growth and development. And this is just not literally a reflection that how you see yourself in the mirror. It is just that how you reflect yourself and what's your insight in yourself.
So, self-concept. Self-concept is the way of individuals perceive themselves. It is their self-image or mental picture of themselves. Self-concept is influenced by various factors such as life experiences, relationships, and cultural background. A positive self-concept enhances self-esteem and self-confidence, while a negative self-concept can lead to low self-esteem and self-doubt. This is a overall idea that we have about ourselves and our judgment about ourselves. Self-esteem. Self-esteem is the evaluation of one's worth or value. It is how individuals feel about themselves and their abilities. High self-esteem leads to a positive self-image and self-confidence, while low self-esteem leads to self-doubt and negative self-image. This is how you feel to yourself, for example. You feel like you're beautiful today, and that is a positive self-esteem, while the negative self-esteem is sometimes how terrible you feel. So, after po natin malaman kung ano nga ba yung mga types ng intrapersonal relationship after naman po nito is talakayin po natin ang benefits of intrapersonal relationship. So, ano nga ba yung benefits of intrapersonal relationship? So, the first one is improves decision-making skills. So, interpersonal communication help individuals to make better decisions. It allows individuals to evaluate their options and choose the best course of action based on their values and goals. So, relationship between yourself is a big help to improve when it comes to decision making, because pagkabisado mo yung sarili mo, you become a wise to choose what's the best option and when it comes to decision making. So, next is boost self-confidence. Interpersonal communication can boost self-confidence by reinforcing positive thoughts and beliefs about oneself. It helps individuals develop a positive self-image, and which is essential for building self-confidence. So, positive communication between yourself is a big factor to your self-esteem. Why? Because when you feed yourself with positive thoughts, you believe what your inner self told you. So, next is boost self-confidence. Interpersonal communication can boost self-confidence by reinforcing positive thoughts and beliefs about oneself. It helps individuals develop a positive self-image, and which is essential for building self-confidence. So, positive communication between yourself is a big factor to your self-esteem. Why? Because when you feed yourself with positive thoughts, you believe what your inner self told you. So, alamin naman po natin yung mga theories ng interpersonal relationship. So, ayon kay Rogers, humanist psychologist, Carl Rogers believed that self-concept is made up of 3 different parts. So, the first one is ideal self. So, ano nga ba yung ideal self? The ideal self is the person you want to be. This person has the attributes or qualities you are either working toward or want to possess. It's who you envision yourself to be if you were exactly as you wanted. So, next naman, ayon kay Carl Rogers, is self-image. It refers to how to see yourself at this moment in time. Attributes like physical characteristics, personality traits, and social roles all play a role in your self-image. So, the last one is self-esteem. This is how much you like, accept, and value yourself, all contribute to your self-concept. Self-esteem can be affected by a number of factors, including how others see you, how you think you compare to others, and your role in society. Yun lamang po at maraming salamat.